Nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, sabi mo, 2 stars sir, ako na. Ako nagdesisyon nito sir. Wala mas mata sa akin, ako na under dito. Yeah. Sir na ako sir. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, yan, medical doctor or priest of his choice, 4 years. So sir, you prevented VP Sara from entering. Bawal the right to counsel is something that has to be observed and respected. Huwag kayong umawak. Please, Huwag kayong pakialam sa kanila. Kasi nga, nag-uusap pa kami. Nag-uusap pa kami. Wag na tayo. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag ba? Nag-uusap pa kami. Attorney, please. Huwag mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time lang eh. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi, hinadangan mo nga eh, di ba? ma'am, sinundo ma'am sa loob ng Villamor. Sinabi nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, ma'am. Ito, kasi mama, gabi na, matagal na. I did, ma'am, I did really prevent that from the VP. I told the president that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero sabi kasi mo nga makapasok, naman, pero ma'am, sa kabilang sandali, ma'am. dako sinabi mo you prevented her. Alin ba talaga? Let me clarify, ma'am. Hindi pa ako tapos, ma'am, eh. Hindi. Iba-iba lang yung sinasabi mo, eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. You have to give me time. Wala akong brief, wala akong details, wala. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa mo. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Higher than you. So, President, kung masusunod dito ngayon, reklamo niyo na lang. Gusto niya kausapin para lang makiklaro. Sino? Wala mas mataas sa akin, ako na under dito. Sir na ako, sir. But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Any person who obstructs or prevents any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, ayan, medical doctor or priest of his choice, 4 years. So, sir, you prevented VP Sara from entering. Tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanelet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, pang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan ng akusado. May expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay? Sir, we do believe, ako, sir, personally, that's my call at that time, because I'm operating on the premise na So it's aking your mission. so it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes. It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. Hindi sa ganong context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong konteksto Kasasabi mo? mo lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok, eh. Paano papasok? Sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP Sara nung gabi. Chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi nyo, hindi, may dala kayong doktor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so Pero you did not allow him to bring in his own doctor. There's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Santos. Yes, sir. and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang gamit, etc. Correct, sir? So, you can answer. Hindi to yes or no. So, to your point, did you allow all of his doctors in or no?
Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial. We It have says complied with here, 7438, sir. no sir, ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay, you're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang Okay. additional doctor, But sir. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Penalty clause. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent penalty of not less than 8 years. Ito, sa letter B, any person who obstructs or prevents any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, ayan, medical doctor or priest of his choice 4 years. So sir, you prevented VP Sara from entering. At the outset, sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ito para maklarify yan, sir, dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir, at nagkaroon ng napakaraming mga... Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer, ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court, but we can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So, kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada, pero nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2-star, sir, ako na. Ako nagdesisyon nito, sir. I don't know if you use the word ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on this, sir, before I answer the yes, Yes, or go no, ahead. sir? Thank you, sir. Kaya ako nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir, dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did prevent I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-alas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her. Actually, sir, mga alas 3 pa lang, may information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Kasi Hinadlangan mo nga eh, di Ma'am, ba? sinundo, Parang ma'am, sa loob ng Villamor. Sinabi nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, Sabi ma'am. Ito, kasi mama, gabi na, I matagal did. na. I did, ma'am, I did really prevent that from the VP. I told the President that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero Sabi kasi mo nga naman, makapasok, pero ma'am, sa kabilang sandali, ma'am. dako sinabi mo you prevented let her. me- Alin ba talaga? Let me clarify, ma'am, hindi pa ako tapos, ma'am, eh. Hindi, iba-iba Okay, lang yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. Kasi ma'am, Madam Chair, meron tayong... I think the resource person is, If you will allow me. ah? Sir, if you will allow me. Sir, Yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. eto, please. sir, after all was being said and done, yung sasakyan ni Hanilet, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanilet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage,
Bakit nila sumabay doon, sir, sa tarmac? Bukas pa naman, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir, Nick, Sir. That's a new ibig mong information, sabihin sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the president, the former president. Okay, The reason for that, you prevented VP Sara from entering. yes, ma'am. Okay. Because the reason for that is that 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. Nick, I cannot allow that. Otherwise, Nick, magiging magulo pa ang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan ng akusado. may expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Sir, we do believe, ako, sir, personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise na So ang it's your aking call. mission. So it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes, It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bumisita. So it's your call to violate the law. hindi sa ganong context, sir. Oo. Anong konteksto? Anong Kasi konteksto sabi mo? mo lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok eh. Mr. President, I won't belabor the point kasi sinagot nyo naman, sir, yung tanong ko. Kasi nga, going back to Ambassador Lacanilao, that's a violation of the law. If you look at the law, it says arrested, detained, and custodial investigation. Kung arrested lang to, baka may lusot, 12 hours, 6 hours, matagal na. Pero ang nakalagay sa law kasi, you cannot deny pag arrested, detained, and custodial investigation. No if, no buts tong batas na to because nga, in the past, lalo pagka, wala pa namang internet masyado nito eh. 1992, no? Wala pa masyado yung mga, bago pa lang yung mga, cellphone na ba nito or ano? But ang point, sir, there's no exceptions here. So that's a matter of defense kay General Torre. But just to pursue this, yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? Di ba sabi niyo, sir, eventually pinapasok niyo rin doktor niya. So nung una, sa video nakita ko, ay hindi pa kasi niyo nasasubmit yung buong video, kaya hindi pa namin nare-review, no? That's why I'm giving you the benefit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see the, and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video, no? So dun sa nakita ko kasi, you were denying, the President was saying, you have to make sure I'm fit to travel, and then sabi niya, doktor ko, ang sabi niyo, may doktor na dito, it was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already No, take... it's not an argument. I was just Sir, asking, okay, sir. did Sir- they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng government doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Hindi mo pwede basta't i-replace ng government doctor yung, so like now, no? If anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga eh, and even yung ano, baka mapahamak yung kapitan. Kasi kung titignan niyo po yung ano, yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon ha. Saan yun? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang Yeah, i-clarify, anyway, ano, ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. At sinabi ni Dr. Rosa Alensi na ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang diabetes, umabot ng 328, he needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist,
na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba, pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Commanding Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng certification of fit to travel ay hindi kanyang doktor na hindi pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakwento ni Madam Chair. Chairperson? No, Senator Go, just before ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong ha. Sabi nga ni SOJ sub judice meron na request, may petition for writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin, yung gawa. And I think ganun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That's why I'm asking all of this, because according to Ambassador Marcos, Lacanilao, walang violation. Sabi niyo, walang violation, pero apparent dito. No? So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, meron din po kayong, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas pero parang hindi nasunod. So I submit to you and to Senator Bongo. Thank you for waiting. Thank you, Senator Cayetana. Ambassador Lacanilao, babalikan ko lang yung pinirmahan ninyo. Andito na sinabi ninyo, kahit nagkakadiskusyon na tungkol sa diabetes ni Presidente Duterte at yung kanyang kalagayan, pinirmahan ninyo that you don't know if he's fit to travel or not. Bakit pinagbiyahe yan kung hindi ka sigurado? Ma'am, first of all, kasi hindi po ako nasa medical field, hindi ako ang doktor. Kaya pero pinirmahan mo rin na hiniling niya na dalhin siya sa ospital kaagad kasi masama na ang pakiramdam. Ma'am, kasi hindi po niya, that time, nag-request ho si former ES Medialdea na i-inform ko, paglapag namin sa Hague, ang ICC na mabigyan si former president ng medical assistance. Sabi niya, baka hindi ka pakinggan. Sabi ko, kakausapin ko po. Kaya ho, nag-request ho ako that time, paglapag namin, kinausap ko po kaagad. So hindi totoo na hindi mo alam? Alam mo na may problema? Hindi po. Kasi po, yun po yung request. Wala po ko alam kung may yung, kasi hindi naman po ko yung doktor. Hindi ko naman sinasabi na doktor ka, ambassador ka, sinabi mo kanina. Pero ang pinirmahan mo rito, you do not know. Paano you don't know? Nagkakagulo na tungkol sa doktor. Hindi po. Yun nga po, nag-request lang po si former ES Medialdea na ambassador, mag-request tayo sa ICC para mabigyan ng medical assistance si former president. Pero hindi po namin pinag-usapan kung ano po yung kalagayan na mataas po ang kanyang sugar o mataas ang kanyang... Hindi, humihingi na nga na direktang dalhin sa ospital. Tanungin natin si Senator Bongo. Kanina pa nagtataas ng kamay, sorry. Ako nagtatanong, ako po magtatanong. To Ambassador Marcos Lacanilao, totoo ba na pagdating doon sa The Hague, sinakay siya sa stretcher, siya na lang mag-isa? Yes or no? Opo. Hindi nyo na sinamahan? Hindi po kami inalaw ho ng ICC. Paano yung mga medisina niya? Yun pong kanyang personal nurse together with the PNP doctor, nakipag-coordinate sa doktor ng Hindi ICC sila and pinababa? binigay ho yung... Yes or no? Ano po yun? Hindi sila pinababa? Hindi po. Wala siyang kasama binaba? Wala po, siya lang po. Siya lang mag-isa? Opo. Alam nyo ba, marami siyang medisina, 27 yan, araw-araw. Kung ano yung pinainom sa kanya, hanggang ngayon po, hindi pa rin pinapainom sa kanya, kahit pinadalawang beses na pinadalahan siya mula sa Pilipinas, hindi pinapapasok. Dahil gusto nila sila ang maggamot. Paano na lang po kung hindi hiyang o hindi naayon sa kanyang karamdaman? Yung nasa... Villamor pa lang po, si dating Pangulong Duterte, mataas yung blood sugar niya. And he is due for
check-up po, March 12. Andiyan dyan po yung nurse niya. Monthly po yan. December, January, February, March. Buwan-buwan po yung kanyang medical procedure. 80 years old na po yan. Buwan-buwan, ako mismo sinasamahan ko. Pati yung gamot niya, buwan-buwan, ako rin po nagpapadala. May karamdaman na po si Tatay Digong. Alam niyo po, ganitong totoong kwento. Para alam niyo lang po yung totoo. Nung dumating si dating Pangulong Duterte, andyan dyan po yung tatlong doktor niya. Harap ko po si Chief PNP Marbil. Tinanong ko po, Sir, saan niyo ba dadalhin? Kasi dito yung mga doktor. Sabi niyo, dadalhin po sa kampo sa 250. Kaya tinanong ko po si yung spokesperson na hindi nagsasabi ng totoo. Tinanong ko saan dadalhin. Hindi niya ako sinagot, tinilikuran niya ako. Sumunod po kami. Nung sumunod kami, hindi na po ako pinapasok. That was 10 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Meron pong sumundo sa amin. Sumakay ako sa sasakyan ni Ma'am Hanilet. Pagbaba sa gate, binababa po ako. That was 3 o'clock pa lang po. Binababa po ako. Hindi po ako pinapasok. Respeto lang naman ang hinihingi ko. Just for the record. Sino ho bang pumigil nito? Bakit kaya hindi kami pinapasok? Kaya hindi po ako nagtataka kung hindi po pinapasok si VP Sara nung gabi. Paano papasok? Sarado na yung gate. As in, sarado. Lahat po ng gate sa kampo, sarado na po. Nung sinubukan ko pong pumasok, nagpaalam po kami. Pinababa po ako. Kahit nakasakay na po ako sa sasakyan. Nakiusap na lang po ako papasukin yung mga doktor. Yung tatlong doktor po. It took you about 3 hours, 4 hours pa po. After his arrival, bago pinapasok yung doktor. Yung oxygen niya nandoon, yung ambulansya po nandoon. Inantay muna about 3 to 4 hours. Or even 5 hours bago pinapasok po yung ambulansya. Pati yung doktor niya. Doon pa po nalaman na mataas 300 plus po ang kanyang blood sugar. With that findings, kung talagang chinek up ng doktor ninyo ng maayos, he is not fit to fly. He is not fit to fly. Due for check-up na po siya and admission po, March 12. You may check with his hospital sa Cardinal Santos. Naka-reserve na po yun. A week before pa po. Hindi naman magsisinungaling yung hospital. Yun na po. Yung gusto lang natin malaman dito, yung katotohanan lamang po. The truth. The truth. General? Kung ano lang po yung totoo. Salamat po. General, tama ba yung sinasabi ni Senator Bongo na 3 oras nang nag-iintay yung sariling doktor ni dating Pangulo at hindi pinapapasok ng pagkahaba-habang panahon samantalang may sakit yung kanyang pasyente? There was a doctor from Cardinal Santos, ma'am, babae. At nag-request pa nga yun nung... 3 oras bang nag-intay? Nag-request pa ng... na magpapasok ng ECG, ma'am. Pero 3 oras nag-intay? 3 to 4 hours po bago pinapasok ang doktor at yung ambulansya. Ginawa nga pong installment yung pagpapasok ninyo. Una, papasukin muna yung isang doktor. Pinapasok na naman yung isang doktor. Finally po, kailangan pumasok yung ambulansya, yung ECG mismo, pati yung oxygen. Anuhin mo naman yung doktor, wala yung ambulansya, wala yung ECG, wala yung oxygen. Tingnan niyo po yung records niyo, ano oras nakapasok. 10 a.m. yung arrival, kapasok yung doktor, mga 2:00 na po, siguro 3:00. It took 4 hours. Pakiusap ko lang po yung katotohanan lamang po. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito. Huwag na natin iikot pa. The truth lang po. Maraming salamat, Senator Go. At nakita ko yung mga retrato ni Presidente Duterte. Nakahiga, natutulog sa isang maliit na upuan. May oxygen cannula. Talagang sintomas yun pag nahihilo na sa diabetes. Hindi ba kayo natauhan doon sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya?
Di pa kayo nag-alala na yung inaaresto ninyo talagang masama ang kalagayan, malubha ang karamdaman? Yes, General Torre. Nakita mo naman siguro, nakita ko lang sa picture, di mas lalo mong nakita. Regarding the medical condition of the former president, sa tingin ko naman, ma'am, supisyente ang mga doktor na nandun, and I defer to their expertise. Pero hindi niya doktor. Ayon sa batas, andun, siya ma'am, ang may pipili ng doktor. Ma'am, may picture tayo rito na may doktor siyang sarili galing sa sa Cardinal Santos. Babae po yun, nakaputing t-shirt. At siya po ay doktor ni PRRD. Ang sa akin lang dito, ma'am, is that I take comfort on the fact that we have a benefit of 2020 hindsight, ma'am. Bago maglanding aeroplano ni President Duterte, he himself was the one who made a video, pinadala niya sa anak niya, pinost ni Kitty, sinasabi niya okay siya. So I think all the discussions now about his medical condition, parang siya lang mismo nagsabi, ma'am, na okay siya bago maglanding sa Hague. At ibigay niya kay Kitty yon, pinost sa internet yon, and everyone saw it. Thank you, ma'am. Madam Chair, I understand what you're saying, General Torre. Ang problema nga, kung ako ay pulis sa Batanes, sa kahit saan, sa sulok ng Taguig, sa sulok ng Pangasinan, sa sulok ng ang laki-laki ng Davao, Cebu City, tapos sinabing kailangan ko doktor ko, and then sabihin isa lang sufficiente or sa militar sufficiente, paano kung may nangyari sa kanila? That's why the law is clear. The law is clear. Doctors, priest, choice nung inaaresto or dinidetain, and then ganun din pag family members. No ifs, no buts. Diba? So, I have seen Supreme Court cases where they said that this is not to be a precedent, that this is a special case. Diba? We've seen Supreme Court cases. So, if you say this is a special case, given the circumstance, I will not say you're right, but I will not argue with you. But if you tell me, sir, okay naman siya, o tignan mo. So paano nga kung, kasi the law is clear eh. Hindi naman ikaw magsasabing sufficiente, hindi. But you're supposed to allow all of his doctors in right away, and you're supposed to allow his family members there and not deny them. So yun lang yung point that I want to make. Especially kung si Ambassador Lacanilao also is certifying to the ICC. I'm not sure but tingin ko, kaya hindi kinuha kagad si President Duterte na hindi mo pa napirmahan lahat. Because ayaw nilang kunin tapos hindi fit to travel, pag na-stroke yun o may nangyari sa kanya, human rights institution yun, sila pagbibintangan. Kaya ka pinapirma muna na at hindi kukunin hanggang hindi ka pumirma para yung responsibility na sa atin. Diba? So that's what I'm saying, General Torre, that what I'm discussing with you now is beyond what happened here. It's the revised rules of PNP operational procedure vis-a-vis the Republic Act 7438. Sa 7438, there's no exception eh. Hindi sinabi dito na pag ganitong oras, hindi na pwede yung anak. Pagka ganito, yung doktor, pipila ka sa labas, hindi ganitong oras. Diba? So anyway, I think we've both made our points naman unless you want to add on that. No? Yes, if it's all right, I think Attorney Martin Delgra is now online. Committee Secretary, if you'll administer the oath, please. Nasaan si Attorney Delgra? I'm here, Madam Chair. Yes, where are you I'm physically present, located? Via Zoom. Nasa I'm Hague pa actually po at The kayo? Hague, the Netherlands. Mukhang malamig ang damit nyo eh. Opo, so medyo, I'm not used to this kind of weather po. Sige, yes, Secretary, please. Yeah. Attorney Delgra, kindly raise your right hand, please. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Yes, I do. Thank you, sir. Madam Chair. Yes, thank you very much, Attorney Delgra. You said you had some questions for Ambassador Lacanilao. Please proceed. If I may, Madam Chair, just a very short opening statement, because I have been listening to the proceedings earlier, especially on what Ambassador Lacanilao said, as well as General Torres' statement made earlier. But before that, if I may make a very short opening statement, if I may be allowed. Yes, please go ahead.
Thank you. I thank the Senate committee for inviting me in today's hearing. At the outset, it is our humble submission that the Senate committee and eventually Congress to craft meaningful legislation, among others, on making persons liable who bring, cause to bring, or forced to bring Filipinos out of the country without legal or proper travel documents. We understand that under current legislation, I may not be properly informed, but it is only the person who travel or attempt to travel illegally abroad who is personally liable. In the case of the former President Rodrigo Roa Duterte, he has vehemently objected his transport to The Hague, the Netherlands. When General Torre and his PNP personnel were finally able to surround and secure the person of the former president and eventually into the plane and to The Hague, he loudly objected, and I quote, "You have to kill me to bring me to The Hague." He said that at least twice. That said, the former president, he has consistently said that he will face any case that may be filed against him in the Philippines in relation to his administration campaign against illegal drugs. Another point that I would like to state here for the record for the Senate committee to consider is to review the consistent government policy to assist any Filipino harassed, arrested, detained, or even convicted abroad for whatever cases filed against them, extending in any legal assistance, including the repatriation of its citizen to the Philippines. Very recently, three Filipinos were detained in China, but were assisted by the Philippine government through this administration. And I think 2 or 3 days ago, 15 Filipinos whose cases were dismissed in Qatar, crediting this administration's assistance to our kababayan. What is upsetting and mind-boggling to me is that we have an elderly Filipino citizen, an 80-year-old Filipino, who was arrested and detained in the Philippines, allegedly by virtue of a foreign, not a local warrant, and forcibly brought out of the country to be brought to trial in a foreign court. And that is my opening statement, Your Honor. Thank you. You had a question? Why what the government, Ambassador Lacanilao is saying is utterly untrue, as well as what General Torre have said earlier about the doctor. Ano po ang nangyari sa pakiwari ninyo? Kasi sinasabi ninyo hindi totoo yung sinabi ni Ambassador Lacanilao at ni General Torre. Ano ba talaga nangyari? Just to give context, Madam Chair, in the same way that Senator Bongo was not allowed entry when we arrived at the NAIA 3 terminal and to talk to the former president, but he was eventually brought to Villamor, we were able to follow the former president to Villamor. Apparently, the guards at Villamor were not able to see who else were in the convoy, so we were able to get in. Unfortunately for Senator Bongo and the rest, including some lawyers, they were not able to get in, despite their request that they be able to see the president. That said, I was there all throughout the day until the time he left in the evening. And Ambassador Lacanilao was there as well inside the Villamor Air Base. So as to the question number 8 of that information on the surrender and transfer of the detained person referring to the former president, hindi naman po masabi. Let's take away the certification mentioned by the DOJ because he has personal knowledge of the fact that the former president was never transferred or brought to a national competent judicial authority in the Philippines. So he knows it for a fact. He does not have to wait for a DOJ certification to answer the question asked of him by an ICC representative.
Tama naman. In the matter of Ambassador both- Lacanilao, gusto niyong Yes. sagutin? Kasi nandun ka mula pa sa eroplano hanggang sa The Hague, 2 days after pa. Pwede niyong sagutin yung tinatanong ni Ambassador Delgra. Alam mo naman hindi mo kailangan ng certification, di ka naman kinakailangan mag-antay pa Nung tinurn over ko po, yung certification, may communication na po kami. Yung certification, yun nga lang ho, nagkakaroon ho ng delay na ma-receive ko. Certification ang pinag-uusapan mo. Opo, Yung opo. pinirmahan mo, Competent National Judicial Authority. Hindi nga dinala sa husgadong Pilipino Alam mo naman yun Kasama ka all along Oversee nga ang ginagawa mo. Di alam mo lahat. Madam Chair, may Yes, I follow up with that Senator Bato. follow up on that question? Ito, very clear yung sagot mo dito do not know. Hindi mo alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yun hong certification ho ng DOJ ang ano ho dyan. Sige ka-insist nung certification ng DOJ. Ang tinatanong dito, competent judicial authority. Korte. Korte ang ibig sabihin nito. So alam mo ba na dinala sa korte o hindi? RTC Pasay or RTC Parañaque? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Kasi yung magkasama tinatanong... kayo, di ba? Nandun ka, di ba? Sabi mo, ikaw nag-converse ang ano ko nga po dyan yung certification niya. Ngayon yung Wala naman to regarding kinalaman sa certification. Dinala ba sa husgado o hindi? Hindi ko Yes po or alam. no? Ay, Hindi mo alam? Kasama ka the whole time hanggang sa Hague. Nandun ka sa... Oy, magsabi ka ng Opo, totoo. opo. We're all under oath here. Yes, madam. So alam mo kung dinala Alam siya mo, o hindi? hindi mo alam. Hindi ko po alam. Kasi hindi Paano naman ho hindi ako... mo alam? Binantayan mo mula nung dumating mula sa Hong Kong, sa airport, dinala sa Villamor, dinala sa The Hague. Kasama ko all throughout. Opo. Pag sinabi mong di mo alam, you are lying. You are lying. And nandun ka all the time Hindi mo alam na dinala siya sa korte? Hindi mo alam? Hindi ko po alam, Mr. Senator. May I clarify? I think we should ask Attorney Delgra, what do you think of the answer given that he was not aware of any information regarding the Competent National Judicial Authority that he signed on to? Pwede bang mangyari yon, Attorney Delgra? I join the observation of Senator Bato that the Ambassador Lacanilao is lying. Kasi all he needs to know is whether the former president was brought out of Villamor and brought to a local court. We don't have to skirt and hide behind a DOJ certification to attest to the fact as to whether he was brought to a local court or not. He was there all throughout, as he has in fact admitted. So all he has to do is hindi po inilabas yung former president to be brought to a local court. I think that would have been sufficient for him to say. But he keeps on saying that he does not know. Kasi ang That's the tamang problem. sagot, no. Hindi po ba? Ang tamang sagot, no. At alam niyang no. Kailanman hindi dinala sa husgado. Tama po ba? I agree with that, Madam Chair, that the proper answer to this question would have been no. Thank you, Attorney Delgra. Ambassador Lacanilao? Yes, ma'am. Still, ma'am, yung nasabi ko po... You still didn't know, in spite of overseeing the entire operation for both the Interpol and the entire government of the Philippine Republic. Tama? Yes, Madam Chair. Hindi mo pa rin alam. Yes, Madam Chair, last chance mo, Ambassador Lacanilao. We are giving you the chance to say the truth. Opo. Hindi Nagsasabi mo po alam? ako ng totoo. Hindi, opo. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Opo. Nasaan Ikaw nag-oversee sa doon? airport? Saan ka doon sa airport? Nandun ka sa picture? Dun ho sa tube. Oh. Tapos Oh, dun so sa tube ka lounge. pa? Sa tube. Sumalubong Mula ka sa doon sa tube. aeroplano, sa tube. Hanggang dinala siya sa Villamor, kasama ka. Sa 250? Oh, Sa 250, umalis ho ako saan ka pumunta?
Doon ho sa likod. Kasi meron hong waiting area doon sa likod. lang. Sa likod pero lang, hindi pero- umalis. So, Tapos- hindi na ho ako nag-intervene after nun eh. Hindi mo alam na hindi siya dinala. Hindi po. Hindi po. Madam Chair, I think this resource person is lying. Yes, that seems clear. Secretary Remulla, you wanted to add to the false testimony Ma'am, again, here? the form that was made to, that he was made to answer is an extradition form. That's why the requirements that it's asking for are questions about extradition. But this is a surrender. It's a very Yes. different process that happened. Yes, we've heard that argument before. Thank you, Secretary. Aside from that form, kinonfirm niya ngayon, ilang beses niya sinasabi na hindi daw talaga niya alam na dinala sa korte o hindi. And Madam Chair. I don't think they would have accepted him in the ICC if there was no certification from the DOJ at that time, because the certification was acceptable to the ICC because the DOJ is deemed a competent judicial authority by the ICC. We're not claiming to be, Since but when under did the system, the DOJ become a judicial No, authority? under the system of the ICC. Justice Ascuna, As I Justice think I'll Ascuna need your said, help here. the Mukha namang, Prosecutor General, inaako na ng executive ang judicial power. the prosecutor, Parang malabo na to. Ma'am, the prosecutor in the ICC setup is part of the court, and that's why they're considered competent judicial authority, if I can understand it Pero kung properly. maaalala natin, I think we can ask Justice Ascuna. ang saligang batas na sinumpaan natin, wala namang ganun. Yes, ang ma'am. court, maliwanag yung It's the Supreme understanding Court. of the ICC I'm explaining, ma'am. Ay, nakakatuwa naman to. Saan tayo mauuwi ng ganito? Ngayon, ang DOJ na ang korte. Ganon. No, ma'am, no. It's just the understanding of the ICC. Please make up your mind. Sabi mo, you have judicial power. No, no, we And don't have you're the judicial power. Don't competent put national judicial here we don't authority. put words into action that were not really said. What we're saying is that is the understanding of the I think the same statement ICC. was made by your ASEC or USEC Clavano. Yes, that is the understanding that the ICC has of the function of a prosecutor, because under their system, a prosecutor is part of the court and thus competent judicial authority. That is the ICC's way And the same of treating prosecutor was in a fact prosecutor. Filipino? Well, Sabi to their national. understanding, it's competent judicial Yung authority ICC under the ICC. prosecutor na Pakistani English naging Pinoy? Well, Sure ka? ma'am, they have a different way of looking at judicial authority in the ICC. That's why Looking, the form. isang tingin lang makikita mo, hindi naman Pilipino yung prosecutor nila, pambira naman. Madam Chair, I just would like to advise Ambassador Lacanilao that, alam mo, kami dito, hindi kami nagsasite in contempt porque ayaw namin yung sagot mo. Hindi po namin ugali yan dito. Kaya huwag kang maglala, hindi kita cite in contempt. Hindi ako magmumosyon. Hindi ako magmumosyon na cite in contempt ka. Fair kami dito lumaban. Fair ang labanan dito. At hindi po kami mag-abuso sa aming power. Huwag kang maglala. Gusto ko lang. Kaya pinaulit-ulit ko. Kasi gusto ko lang talaga na magsabi ka ng totoo. Pero kung yun ang totoo, as far as you are concerned, then okay lang sa akin yun. Sige lang. But hindi po kami abusado dito ha, na ikakontempt ka kahit porque hindi ko gusto yung sagot mo. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, nagtitiisan tayo. Si ASEC Miko Clavano, sinabi nung March 13, ang naging role namin ay National Competent Judicial Authority to attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Paano naman nangyari yun? That is certification that we made, which was acceptable to the ICC, because under their system, the prosecutor general is part of the court, or the main prosecutor. It's part of the ICC, but the it's ICC hardly court. a Filipino court. It's hardly a national court, Secretary. It's an equivalent to them. For them, it's equivalent. That's why they accepted. If they accepted the turnover of the Equivalent is not president, the same po. it's not the same. But it was acceptable to them because that's how their system works.